Nagsimula noong 1940, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang hilagang baybayin ng Pransya ay naging isang bitag. Mahigit 400,000 sundalong Briton at Pranses ang natigil sa isang maliit na bayan ng daungan na tinatawag na Dunkirk. Sa likuran nila, ang mga puwersang Aleman ay papalapit ng walang awa. Napapaligiran sila mula sa lahat ng direksyon at walang labasan, walang tunay na proteksyon, tanging isang kahabaan ng buhangin sa malawak na dagat sa harap nila, at isang marupok na pag-asa na makauwi. Sa gitna ng kaguluhang ito, 6 na sundalong Briton ang maingat na gumalaw sa isang hanay ng mga bakanteng bahay. Hindi sila naghahanap ng mga kaaway. Naghahanap sila ng tubig, pagkain, anumang bagay na maaaring makatulong sa kanila na mabuhay ng mas matagal. Mula sa itaas, nagsisimulang mahulog ang mga dahon mula sa langit. Isang malinaw na mensahe ang bumabalot sa kanila. Napapaligiran sila, walang takas. Tapos, biglang sumiklab ang putok ng baril. Ang tahimik na kalye ay nagiging isang lugar ng pagpatay. Tumakbo ang mga sundalo para iligtas ang kanilang buhay, ngunit sa loob ng ilang segundo, 5 sa kanila ang napatay. Isa na lamang ang nakaligtas, isang batang sundalo na nagngangalang Tommy. Hindi siya lumilingon. Tumakbo siya patungo sa mga depensa ng mga kaalyado sa kabilang panig. Sa gilid ng bayan, ang mga tropang alyado ay naghahawak ng pansamantalang linya na sinusubukang pabagalin ang pagsulong ng mga Aleman. Pero alam ng lahat na nawala na ang larangan ng digmaan na ito. Patuloy na tumatakbo si Tommy hanggang sa marating niya ang dalampasigan. Isang dagat ng mga sundalo ang nakahanay sa baybayin. Lahat sila ay nakatitig sa tubig, naghihintay ng mga barkong pangsadyap na maaaring hindi na dumating. Parang ang layo ng pag-asa. Sa kanila, isang lalaki ang nakayuko sa buhangin, tahimik na karga ang isang walang pangalang katawan. Si Gibson ang sundalong iyon. Lumapit sa kanya si Tommy. Hindi nila kailangang magsalita para malaman kung ano ang gusto ng isa't isa. Tulad ng lahat ng tao sa dalampasigang iyon, gusto lang nilang makauwi ng buhay. Bigla, isang di-kaliwang dagandong ang pumutol sa hangin. Lumalakas ang tunog ng mga eroplano, papalapit ng papalapit. Ilang sandali pa, 3 Aleman na bumbero ang sumisid pababa patungo sa dalampasigan. Nagsisimula ng bumagsak ang mga bomba. Inihagis ng mga sundalo ang kanilang mga sarili sa buhanginan habang may mga pagsabog na umalangaw-ngaw sa baybayin. Nang sa wakas ay tumigil ang pambobomba, ang mga nakaligtas ay muling tumayo at nagsama-sama, umaasa pa ring darating ang kanilang pagkakataon na sumakay sa isang barkong panglikas. Noon napansin ni Tommy at Gibson ang isang naghihingalong sundalo na nakahiga mag-isa sa isang stretcher, iniwan sa gitna ng kaguluhan. Nang hihina ang kanyang katawan, halos hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Alam nila na ang tanging barkong tiyak na aalis ay ang barkong pang-ospital, isang sasakyang dagat na nakalaan para sa mga malubhang sugatan at mga naghihingalo, patungong Inglaterra. Dahil walang tunay na plano at walang ibang pagpipilian, nagkunwaring mga mediko sina Tommy at Gibson. Kinuha nila ang stretcher at binuhat ang sundalo patungo sa pantalan, umaasang sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga medical staff, makakasakay din sila sa barkong iyon. Mabilis silang sumulong, hinahabi ang mahahabang hanay ng mga sundalong naghihintay ng kanilang turno. Mabigat ang bawat hakbang, ngunit dala ang stretcher sa kanilang mga kamay, pinapayagan silang lampasan ang marami sa mga lalaking nakatayo at naghihintay. Sa wakas, narating nila ang pier. Nakatayo sa tabi nito ang barkong pang-ospital, isang pambihirang pagkakataong mabuhay. Ngunit ang mga patakaran ng digmaan dito ay malamig at walang patawad. Tanging ang mga sugatan lamang ang pinapayagang sumakay sa barko. Napilitan sina Tommy at Gibson na umalis sa hagdanan at itinulak pabalik habang dahan-daang lumalayo ang barko sa pantalan. Ayaw pa rin nilang sumuko. Sa kanilang desperasyon, bumaba sila at nagtago sa ilalim ng istrukturang kahoy ng pantalan, naghihintay ng isa pang pagkakataon. Mula sa nakatagong lugar na ito, narinig ni Tommy ang 3 opisyal na Briton na nag-uusap tungkol sa isang bagay na hindi dapat marinig ng mga ordinaryong sundalo. Gusto nilang iligtas ang lahat, ngunit ang katotohanan ay malupit. 40,000 kalalakihan lamang ang ililikas. Ang natitira sa 400,000 na na-stranded sa dalampasigan ay may iwan. Nauunawaan na ngayon ni Tommy na ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa isang bagay na halos isang himala. Halos wala na siyang oras para ay proseso ito bago muling magsimulang umuga ang langit. Bumalik ang mga Aleman, sumisid patungo sa huling malaking barkong pang-ospital na nasa tubig pa rin. Pinakawalan ang mga bomba, mabilis na tumatama patungo sa kanilang target. Sa loob ng ilang segundo, ang barko ay tinamaan, nasunog, at nagsimulang lumubog. Itinapon ng mga sundalo ang kanilang mga sarili sa dagat, lumalangoy palayo sa nasusunog na barko. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Tommy ang isang sundalo mula sa Highlanders Regiment na naghihirap para sa kanyang buhay. Si Alex ang pangalan niya, at lumipat si Tommy para tulungan siyang manatiling nakalutang. Mula sa malayo, nakatayo si Admiral Bolton sa pantalan, pinapanood ang tanging natitirang barkong pang-ospital na lumulubog sa ilalim ng mga alon. Sa bawat pagtatalo, lumiliit ang tsansa na maiuwi ang kanyang mga tauhan. Pero walang oras para magluksa.
Ang tanging mahalaga ngayon ay ang iligtas ang sino mang buhay pa. Nang magsimula ang isa pang pagtatangkang pagsajep, sina Tommy at Gibson ay nakihalubilo sa isang grupo ng mga nakaligtas mula sa nawasak na barko at nagkunwaring kabilang sa kanila. Gumagana ang plano, dumating ang isang rescue boat at hinayla sila paakay sa pangalawang medical vessel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa wakas ay nakaramdam na sila ng ligtas. Sa loob ng barko, nakatanggap sila ng pagkain at tubig. Ang pagkapagod ay napalitan ng maikling sandali ng ginhawa, ngunit hindi makapagpahinga si Gibson. Nanatili siyang nakatitig sa dagat na parang alam niyang may paparating na panganib, at tama nga siya. Ilang sandali pa, isang torpedo mula sa isang submarino ng Aleman ang tumama sa barko. Ang pagsabog ay tumagos sa katawan ng barko. Agad na sumiklab ang kaguluhan. Binabahan ng tubig dagat ang mga silid. Tumagilid ang barko habang may mga tili ng metal at nagmamadaling tumakas ang mga takot na sundalo. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpupumilit si Gibson na magbukas ng emergency exit, sinusubukang mag-alis ng daan para sa sino mang makakalabas. Tumalon sina Tommy at Gibson sa nagyayelong tubig at lumangoy dala ang lahat ng kanilang dala patungo sa isang lifeboat. Pero nang marating nila ito, wala nang natitirang espasyo. Wala nang sapat na espasyo para sa isa pang desperadong kaluluwa. Pagbalik sa Dunkirk Pier, nahaharap sa isang mapait na katotohanan. Wala nang mga barkong pandigma na darating. Pina-address ng gobyerno ng Britanya ang flota upang ipagtanggol ang sariling bayan. Sa halip, sinimulan na ng hukbong dagat ang pagkuha ng mga sibilyang barko. Mga bangkang pangisda, mga bangkang panturista, mga pribadong yate, anumang lumulutang, lahat ay gagamitin upang iligtas ang mga nakulong na sundalo. Sa daan-daang mamamayang nakikipagtulungan, isang lalaki ang pumili ng ibang landas. Isang sibilyang mandaragat na nagngangalang G. Dawson ang naglayag bago pa man makuha ng militar ang kanyang bangka. Kasama niya ang kanyang anak na si Peter at ang di inaasahang isang batang lalaki na nagngangalang George, na pumuslit sa barko ng walang pahintulot. Ang kanilang maliit na bangka, ang Moonstone, ay patungo sa kabila ng kanal sa Dunkirk. At sa daan, natano ni Dawson ang isang makapal na ulap ng itim na usok na pumapailan lang sa di kalayuan. Walang pag-aalinlangan, nagpalit siya ng direksyon. Pagdating nila, ang natitira na lamang ay ang nasunog na bahagi ng isa pang nawasak na barko. Nakaupo sa nakahilig na kubyerta ang isang nag-iisang sundalo na nagngangalang Murphy. Nanginginig ang mga kamay niya. Mapakla ang mukha niya at walang laman ang mga mata niya. Hinagisan siya ni Peter ng lubid at hinayla siya paakay. Walang sinasabi si Murphy. Tahimik siyang nakaupo sa sahig, lubos na nalulula sa trauma na kanyang naranasan. Sinubukan ni George na pakalmayin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang tasa ng tsaa, ngunit ang sundalo ay masyadong nanginginig para maunawaan ang kabaitan. Ang takot ay ganap na kumokontrol. Habang nagpapatuloy ang Moonstone sa gitna ng hamog, sa wakas ay napagtanto ni Murphy kung saan patungo ang bangka. Pagbalik sa Dunkirk, nangingibabaw ang takot. Nagmakaawa siya na magbalik loob na sila at bumalik sa Inglaterra. Naiintindihan naman ni Dawson. Nakatakas lang si Murphy sa bangungot na iyon at ngayon ay ibinabalik siya rito, ngunit ayaw tumalikod ni Dawson. Alam niyang may libo-libo ang naghihintay ng tulong at nauubusan na ng oras. Sa huli, si Murphy ay nakulong sa ilalim ng kubyerta habang ang bangka ay sumusulong patungo sa lugar ng digmaan. Di nagtagal, nagsimulang tumaas ang tensyon sa kay ng Moonstone. Si Murphy, na traumatiko pa rin at hindi maintindihan ang nangyayari, ay nababalot ng takot. Tumanggi siyang magpatuloy at iginiit na bumalik sila. Ang nagsisimula bilang takot ay mabilis na lumalala. Sa kanyang pagkataranta, nagwala siya at aksidenteng natumba si George sa sahig. Malakas ang pagtama ng ulo niya. Nagsisimulang umagos ang dugo sa kanyang sentido. Nang sa wakas ay nagising si George, nakadilat na ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya makakita. Kahit na may gulat at takot na dala, patuloy pa rin sa pagsulong ang Moonstone. Sa unahan nila ay daan-daang libong kalalakihan ang naghihintay pa rin ng pagsajep. Sa itaas ng kanal, 3 eroplanong pandigma ng Spitfire ang lumipad sa kalangitan. Ang mga pilotong ito ang tanging linya ng depensa na nagpoprotekta sa ruta ng paglikas mula sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway. Ang squad ay binubuo ni Freer Collins at ng kanilang pinuno na kilala sa tawag na Fortress 1. Ang kanilang mga radyo ay tumutunog na may mga utos na nagpapaalala sa kanila na mapanatili ang altitude, ngunit halos kaagad na, napuno ng tunog ng ibang mga makina ang hangin. 2 mandirigmang Aleman ang lumusot sa mga ulap at umatake ng walang pag-aalinlangan. Nagsisimula na ang labanan sa himpapawid. Nagawa ni Freer na mabaril ang isa sa mga eroplano ng kaaway papunta sa dagat, ngunit panandalian lamang ang tagumpay. Biglang natahimik ang komunikasyon nila ng kanilang squad leader. Walang sagot, walang signal. Tinungo ni na Farrier at Collins ang huling alam niyang lokasyon, ngunit ang tanging nakita nila ay usok at nakakalat na mga kalat na lumulutang sa ibabaw. Walang senyales ng kaligtasan, walang oras para huminto, walang oras para magdalamhati. Nagpapatuloy ang misyon. Sa kabila ng nasira niyang fuel gauge, sumulong papasok si Freer sa Dunkirk. Nang wala na ang kanilang pinuno, si Freer ang pumalit sa pamumuno.
Alam niya ang panganib, ubos na ang kanyang gasolina, at walang garantiya na makakauwi siya. Di nagtagal, natutukoy ng kanilang mga instrumento ang mas maraming paparating na sasakyang panghimpapawid ng kaaway. 3 na bomber ang dumiretso patungo sa mga barkong alyado na nagtipon malapit sa dalampasigan. Hinabol sila nina Freer at Collins. Hindi kalayuan sa ibaba, ang maliit na sibilyang bangka ni Dawson ay direktang naglalayag sa ilalim ng labanan ng aso na lumalawak sa itaas. Umalangaw ang mga pagsabog sa buong kalangitan. Sunod-sunod na dumaan ang mga bala ng tracer. Tinamaan ng bala ng kalaban ang eroplano ni Colin. Pumalpak ang makina ng kanyang sasakyang panghimpapawid, kaya napilitan siyang ihulog ito sa tubig. Mula sa itaas, nagbigay si Freer ng isang huling kilos mula sa kanyang cockpit bago inikat ang kanyang eroplano upang ipagpatuloy ang misyon ng mag-isa. Samantala, sa ibaba, itinulak ni Dawson ang Moonstone patungo sa papalubog na eroplano ni Colin. Nagawa nila siyang mahayla mula sa pagkawasak sa tamang oras. Sa paglipas ng panahon, muling nagbabalik sina Tommy Gibson at Alex kung saan nagsimula ang lahat, sa mga dalampasigan ng Dunkirk. Pagkatapos ng lahat ng kanilang sinubukan, lahat ng pagtatago, lahat ng pagtakbo, parang walang nagbago. Nakakulong pa rin sila. Sa paligid nila, ang mga pagod na sundalo ay tahimik na nakaupo, nakatitig sa abot tanaw. Ang takot, ang paghihintay, at ang patuloy na kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng matinding epekto. Ang ilan ay umabot na sa puntong sukdulan na, hindi na kayang tiisin pa ang walang katapusang takot. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naroon pa rin ang bakas ng determinasyon na mabuhay at makauwi. Sumama ang 3 sa isa pang grupo ng mga sundalo. Sa di kalayuan, isang barkong nakasadsad ang nakahiga sa pagitan ng mga alon, na tila isang huling pagkakataon. Umakyat sila at nagtago sa ilalim ng kubyerta, umaasang ang tumataas na tubig ay kalaunan ay magpapalutang sa barko pabalik sa dagat. Sandaling natahimik ang lahat, naghihintay sila sa dilim, nananalangin na sana'y walang makatuklas sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtatagal. Umalangaw ang mga yabag sa buong deck. Likas sa mga sundalo na itinutok ang kanilang mga sandata, inaasahan ang pinakamasamang mangyayari. Sa halip, natagpuan nila ang isang mangingisdang Olandes, ang may-ari ng napadpad na barko, na bumalik upang tumulong. Bago pa man iyon maintindihan ng kahit sino, may umalangaw na putok ng baril mula sa labas. Ginagamit ng mga Aleman ang barko para sa pagsasanay sa pag-atake ng target. Tumatagos ang mga bala sa mga pader na bakal. Natigilan ang mga sundalo, alam nilang anumang pagdalaw ay maaaring makatawag ng atensyon, ngunit nagsimulang bumuhos ang tubig. Habang tumatagal ang kanilang pananahimik, lalong napupuno ang barko, at mabilis na kumakalat ang takot. May nagtangkang takpan ang butas, ngunit sa isang iglap ay nataman siya. Nangingibabaw ang takot, dahil sa desperasyon, iminungkahi ni Alex na itulak ang isang tao palayo sa dagat para gamaan ang barko, at pinuntirya niya si Gibson. Inakusahan niya itong isang especially iyang Aleman dahil lamang sa bihira itong magsalita at hindi nakikipag-usap sa Ingles. Nilabanan ni Tommy ang ideya, ipinapaalala sa lahat na iniligtas ni Gibson ang kanilang buhay sa unang lumulubog na barko. Mas lalong tumindi ang tensyon hanggang sa wakas ay nagsalita si Gibson. Hindi siya espiya, siya ay isang sundalong Pranses na nagsuot ng uniforme ng isang sundalong Briton na nasawi, umaasang magkakaroon siya ng pagkakataong lumikas kasama nila. Gusto na lang niyang umuwi, ngunit kahit na matapos umamin, patuloy pa rin ang pagdududa at takot na bumabalot sa grupo. Mula sa pier, pinapanood ni Commander Bolton ang kaguluhang nagaganap. Nakita niya ang barkong nakasadsad na pinaputukan habang sina Tommy at Gibson ay nakulong pa rin sa loob. Ngunit may iba pang nagsisimulang lumitaw sa abot tanaw. Maliliit na bangka, 12-dosenang, pagtatapos ay daan-daan. Mga bangkang pangisda, mga bangkang panglibangan, mga lifeboat, lahat ay nagmumula sa Britanya. Hindi sila mga sundalo, sila ay mga sibilyan na sumasagot sa isang tawag para sa tulong. Habang sa wakas ay inaangat ng alon ang nasirang barko, nagsisimula itong lumayo sa dalampasigan. Sinusubukan ng mga sundalo na pigilan ang pagbahag gamit ang anumang makita nila, tela, kamay, o kahit ano. Ngunit hindi sapat ang kanilang mga pagsisikap. Nagsisimula ng lumubog ang barko. Isa-isang tumatalon sa tubig ang mga sundalo, nagkukumahog na mabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, si Gibson ay naipit sa isang kadena. Nagpupumiglas siya, sumisipa, at lumalaban, ngunit hindi siya makawala. Binabalot siya ng tubig. Lumangoy si Tommy patungo sa isang British destroyer na kalapit, ang pinakamalapit na pag-asa na natitira sa kanya. Pero bago pa man niya ito marating, bumalik na naman ang tunog. Dumagundong ang mga bombang Aleman sa itaas, nalaglag ang kanilang kargamento at tinamaan ang mga barkong puno ng mga nakaligtas. Hindi kalayuan sa mga lumulubog na barko, nakarating sa pinangyarihan ang maliit na bangka ni Dawson. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa tubig, na nagpatapon ng gasolina sa ibabaw na mabilis na nagliyab. Ang mga sundalong nakaligtas sa pambobomba ay nakulong na ngayon sa pagitan ng apoy at malawak na dagat.
Walang pag-aalinlangan, hinailan ni Dawson at Peter ang mga nakaligtas mula sa tubig, ginagawa ang lahat para iligtas ang sinumang humihinga pa. Kabilang sa mga lalaking kanilang nailigtas ay sina Tommy at Alex, pagod na pagod at halos walang malay, ngunit ang pagsadyep ay may kaakibat na dalamhati. Hindi nakaligtas si George, masyadong malala ang pinsala niya sa ulo. Sa itaas, ang labanan sa kalangitan ay papalapit na sa mga huling sandali nito. Lumalaban pa rin si Freer. Halos wala nang laman ang panukat ng gasolina niya, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-ikot sa itaas ng Dunkirk, pinoprotektahan ang baybayin. Sumisid siyang muli at nagawang pabagsakin ang isa pang eroplanong Aleman patungo sa masikip na pantalan. Pagkatapos ng huling halik na iyon, tumahimik ang kalangitan. Nang walang natitirang gasolina, dumausdal si Farrir sa dalampasigan. Sa ibaba niya, libu-libong sundalo ang nagmamasid ng may pagkamangha. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang tanawing iyon ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Habang dumadaan siya sa itaas, naghihiyawan ang mga sundalo. Pinabagsak ni Freer ang kanyang eroplano lampas sa linya ng mga alyado. Bumaba siya, tiningnan ang kanyang eroplano sa huling pagkakataon, at sinunog ito. Hindi niya hahayaang mahulog ito sa kamay ng kaaway. Pagbalik sa pier, matatag na nananatiling nakatayo si Commander Bolton habang ang huling barkong panglikas ng mga Briton ay humiwalay sa Dunkirk. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, halos 300,000 sundalo ang nailigtas. 10 beses na higit pa sa inaakala ng sinuman. Pero hindi pa umaalis si Bolton. Nanatili siya upang matiyak na makakauwi rin ang mga tropang Pranses na naghihintay pa rin. Nang sa wakas ay nakarating ang mga nakaligtas na sundalo sa Inglaterra, sumakay sila sa mga tren patungo sa kanilang mga bayan. Pagod na pagod ang mga mukha nila. Malayo ang kanilang mga ekspresyon, nabibigatan ng trauma, takot, at pagkakasala. Marami ang nagtataka kung ano ang naghihintay sa kanila. Makikita ba sila ng mga tao bilang mga duwag na tumakas sa larangan ng digmaan o bilang mga lalaking nakaligtas sa imposible? Ngunit habang papalapit ang tren sa istasyon, nagiging malinaw ang sagot. Naghihintay ang mga tao, naghihiyawan, pumapalakpak, nakikipagkamay, at niyayakap sila ng mga tao. Hindi dahil nanalo sila sa laban, kundi dahil nakauwi sila. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.